Sa simula pa lang ng usapan, ang tanong ng marami ay simple, pero nakakakaba. Paano mangyayari na mauubos o magiging sobrang limitado ang supply ni XRP? At bakit biglang lumitaw ang ganitong narrative ngayon kung kailan pa lamang nagsisimulang mag-init ang buong digital asset market? Ang dahilan ay isa pong bagong prediction mula sa isang long-term Bitcoin trader na kilala bilang si Altcoin Fox, kung saan ay ipinipinta po niya ang isang senaryo na ang mga darating na XRP spot ETF ay maaring maging dahilan ng agresibong pagkaubos ng supply sa napakaikling panahon lamang. Hindi po ito typical hype dahil nakaangkla ito sa mechanics ng ETF application na may kapasidad na sumipsip ng supply ng halos hindi natin napapansin. Dito po pumapasok ang malaking punto. Kapag may ETF na nakalista para sa isang asset tulad po ni XRP, nag-a-accumulate po sila ng tokens sa OTC market or over-the-counter para hindi po magulo ang spot order books. Ibig sabihin, hindi po natin agad nakikita ang demand po na ito sa chart. Tahimik po itong nangyayari sa likod ng eksena. Parang malalaking pwersang kumikilos sa dilim habang tayo bilang mga retail investors ay nagtataka kung bakit hindi po gumagalaw ng malakas ang presyo kahit napakarami ng bullish fundamentals. Ayon po kay Altcoin Fox, ang kombinasyon ng pending ETF at ang existing ETF products ay posibleng humila ng mabilis na supply na dati ay maluwag at madaling makuha. At kapag nangyari ang tinatawag na supply compression, may isang direksyon lamang daw ang pwedeng puntahan ng presyo. At syempre, yan ay walang iba kundi ang pataas na direksyon. Kaya ang tanong ngayon ay gaano ba ito ka-realistic at paano po natin mauunawaan ang magiging epekto nito sa atin bilang mga investors, traders at saka holders. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung paano nga ba nagiging trigger ang pending XRP ETF para mabilis maubos ang supply. Yan, ayon po sa thesis ni Altcoin Fox, mayroong tinatayang 18 or 18 na pending na mga ETF products na kasama po sa kanyang initial na calculation. Base po sa kanyang prediction, kung bawat ETF ay bibili ng tig $50 million worth ng XRP bawat araw, magkakaroon po ng unified daily absorption na umaabot po sa tinatayang $900 million. Sa ganitong takbo, parang may malaking vacuum na humihigop po ng supply sa loob ng isang araw pa lang. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi niyang posibleng maging scarce sa XRP sa loob ng 6 hanggang 9 na buwan. Isa pong napaka-agresibong timeline kung tutuusin. Ngunit mahalaga pong linawin natin na hindi po lahat ng 18 na ETF na ito ay tunay na pending. Sa kasalukuyang data, meron pong 4 lang na pending XRP ETF mula po sa Grayscale, CoinShares, 21 Shares, at saka Wisdom Tree. Samantala, ang Bitwise at ang Canary Capital ay live na po at patuloy ng humihigop ng inflows. Ang tunay na presyo ng narrative ay hindi sa bilang ng ETF, kundi sa sentiment at direksyon ng market. Hindi man 18 ang pending, sapat na ang 2 o 3 malalaking ETF para magdulot ng supply crunch kung consistent ang daily accumulation. Sa loob po ng huling 7 araw, ang combined inflows ng Canary at saka Bitwise ay nasa $405 million. Kung ang ganitong trend ay magpapatuloy, kahit na mas mababa sa estimate po ni Altcoin Fox ang daily buy volume, sapat pa rin ito para
pahirapan ang retail market sa paghahanap ng liquidity. Sa madaling salita, hindi po kailangan ng extreme numbers para mangyari ang problema. Ang kailangan lang ay consistent demand mula sa mga institutions. Ito po ang dahilan kung bakit dapat po nating bantayan ng maigi ang kabuuang inflow patterns. Kapag ang institutions ay nagpasyang magsimulang mag-accumulate ng mas agresibo, magiging limitado po ang supply para sa atin at ang presyo ay maaring biglang mag-react ng mas malakas kaysa sa ating inaasahan. Ngayon ay totoo bang kayang ubusin ng mga ETF ang mahigit kalahati ng supply ni XRP? Kung ang projection ni Altcoin Fox ay nakabase raw sa, kung ito po ay nakabase sa raw inflow assumptions, ang mas malalim at mas kilalang analysis ay nanggaling naman kay Ginoong Chad Steingraber. Ayan. Siya ang matagal nang nagbibigay ng modelo kung paano po maaring maubos ang supply ng XRP kapag nagtuloy-tuloy po ang pagpasok ng institutional demand. Sa ilang pagkakataon, ipinakita po niya na ang XRP ETF ay posibleng sumipsip ng halos 40 billion XRP sa loob lamang ng isang taon. Ang 40 billion na ito ay higit po sa dalawang or two-thirds. Yan, two-thirds ng circulating supply. Kapag nangyari ito, magiging halos imposibleng ma-maintain ng ETF ang parehong level ng daily buying dahil ang presyo ay magiging masyadong mataas. Kapag tumaas po ang presyo ng sobra, natural na babagal ang accumulation. Pero bago po tayo makarating sa puntong iyon, mangyayari muna ang critical stage na tinatawag na vacuum effect, kung saan tuloy-tuloy ang paghigop ng supply bago pa maging visible sa order books ang tunay na level ng demand. Sa modelo po ni Steingraber, may punto kung saan ang ETF demand ay mas malaki pa kaysa sa liquidity na kaya ng market. Kapag nangyari po yon, magiging parang wildfire ang galaw ng presyo dahil walang sapat na supply para saluhin ang pagbili. At dito po papasok ang tinatawag na supply shock, kung saan ang presyo ay biglang magiging hyper-reactive kahit sa maliit na buy volume. Ang mas malala pa, ayon sa mga analyst, ang tradable supply sa spot exchanges ay mas maliit pa. Yan, mas maliit pa pala kaysa sa headline supply numbers. Kaya kung ubos po ang supply sa mga exchanges at nababawasan pa dahil sa OTC deals, mas madali at mas mabilis tatamaan ang market ng malakas na pagbabago. Ngayon ay totoo bang sobra ng liit ng tradable XRP supply? Ang pinakamalaking dahilan kung bakit nananatiling credible ang supply shortage narrative ay ang drastic drop ng exchange balances mula pa noong third quarter. Yung September, nakita po ng The Crypto Basic dito na ang reserves ng Coinbase para kay XRP ay bumagsak mula 970 million tokens hanggang 32 million. Ibig sabihin sa loob po ng ilang buwan, posibleng umabot po sa 90% ang nawalang liquidity sa isang major exchange. Bukod pa dyan, may ecosystem projects pa na naglalak ng billions of XRP tulad ng Axelar MXRP at saka Flares FXRP. Ang dalawang project na ito ay posibleng maglak ng halos 8 billion XRP. Ang Ripple mismo ay may hawak na 37 billion XRP at may allocations pa sa long-term investors. Ito ang nag-iiwan sa retail market ng napakaliit na porsyento ng supply, kung saan tinataya ng ilang analyst na posibleng 15% lang ang available para sa active trading. Meron pong ilang projection na nagsasabing baka 21 million XRP na lang
ang tunay na tradable supply sa inarap. Isang numerong halos katumbas ng kabuang supply limit ni Bitcoin. Kahit theoretical ito, malinaw po ang punto. Kung tuloy-tuloy ang pag-lock, pag-hold at pag-accumulate, magiging sobrang liit ng supply na pwede pong galawin ng market. At kahit small movement mula sa institutions ay magiging explosive para sa price action. Ngayon kung ganito na pala ka-intense ang demand, bakit hindi pa umaakyat ang presyo ni XRP? Dito po madalas naguguluhan ang community. Kung talagang malakas ang demand at lumiliit po ang supply, bakit hindi pa tumatama sa price chart? Bakit nananatiling under $2 si XRP kahit napakarami ng bullish signals? Ang sagot ay nasa mechanics po ng ETF. Hindi po sila bumibili ng diretso sa spot market dahil ayaw nilang magdulot ng slippage o abnormal price spikes. Ang ginagawa nila ay nag-a-accumulate po sila sa OTC market, private deals, negotiated orders at saka off-exchange transactions. Kapag OTC ang major accumulation, invisible po ito sa candles at saka order books. Makikita lamang po natin ang epekto kapag naubos na yung available supply. Sa madaling salita, tahimik pang nangyayari ang accumulation phase. At sa mga unang yugto nito, hindi natin makikita sa price chart kahit gaano pa kalaki ang demand. Pero pagdating po sa tipping point, biglang magiging aggressive ang price reaction at maaring wala ng oras para makahabol ang mga average retail investors. Ito po ang dahilan kung bakit ang ilang analysts ay naniniwala na ang tunay na rally ng XRP ay hindi magsisimula sa ingay ng market kundi sa biglaang pagkawala ng liquidity. Kapag halos wala ng XRP na available sa spot market, dito po magsisimula ang explosive movement. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabuuan ng lahat ng ito, malinaw ang narrative na ang XRP supply shock ay hindi po basta imagination o hype lamang. May sapat po na datos, may sapat na modelo, at may sapat na market mechanics para paniwalaan na ang supply compression ay pwede talagang mangyari. Hindi natin masasabi ang eksaktong timeline. Hindi rin natin pwedeng sabihing guaranteed ang malaking galaw. Pero ang interplay ng institutions, ETF, ang shrinking exchange supply ay nagbibigay ng malinaw na larawan na si XRP ay papunta sa isang rare na yugto kung saan magiging napakahirap makakuha ng tokens kapag huli na. Para po sa atin bilang community, ito ang panahon para maging mapanuri. Hindi ito tungkol sa FOMO, kundi tungkol sa pag-intindi sa market structure. Kapag nakita po nating nagsisimula ng maging masikip ang liquidity, dapat po nating tandaan na ang ganitong pagkakataon ay bihirang-bihira sa crypto market. Ang supply shock narrative ay hindi natatapos sa speculation. Ito po ay isang pwersang unti-unting nabubuo, tahimik pero papalapit. At kapag dumating ang araw na iyon, makikita natin kung bakit maraming analyst ang naniniwala na may isang direksyon lang ang posibleng puntahan ni XRP. At iyon ay walang iba kundi ang paitaas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.